Ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kayamanang umaabot sa halos 1 trilyong piso? Habang karamihan sa atin ay nagtatrabaho para kumita ng ilang daan piso kada araw, may mga Pilipinong kumikita ng milyon-milyong piso sa loob lamang ng ilang oras. Ang kanilang mga negosyo ay nasa likod ng mga mall na pinupuntahan natin, pagkain na kinakain natin, mga eroplanong sinasakyan natin, at maging ng mga supermarket kung saan tayo namimili. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamayayamang tao sa Pilipinas ngayong 2026 batay sa pinakabagong listahan ng Forbes World's Billionaires na talagang magpapanganga sa atin. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang numero 1 sa kanila, tara, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 10. Lucio Co. Net worth $1.6 billion. Sa ika-10 pwesto ay si Lucio Co, isa sa pinakamalalaking retail tycoon sa bansa. Kung nakapamili ka na sa Pure Gold, malamang ay nakatulong ka na sa paglago ng kanyang negosyo. Siya ang nagtatag at nagpalago ng kilalang supermarket na Pure Gold mula sa isang maliit na grocery store hanggang sa maging isa sa pinakamalaking supermarket chain sa Pilipinas. Hindi lang grocery ang kanyang negosyo. May malaking stake rin siya sa Costco Capital na may mga negosyo sa liquor distribution, hardware stores, real estate at commercial investments. Ang sikreto ng kanyang tagumpay ay ang pagbibigay ng murang produkto sa mas maraming Pilipino habang patuloy na nagpapalawak ng kanyang retail empire. Number 9. Andrew Tan. Net worth $1.7 billion. Sunod naman si Andrew Tan, ang founder ng Mega World Corporation. Siya ang nasa likod ng ilan sa pinakamalalaking township development sa bansa tulad ng Eastwood City, McKinley Hill, Newport City at iba pa. Bukod sa real estate, kontrolado rin niya ang Alliance Global Group na may negosyo sa hotels, fast food, gaming at alcoholic beverages sa pamamagitan ng emperador. Mula sa pagiging anak ng mahirap na Chinese immigrants, nagsimula siyang tumulong sa tindahan ng pamilya bago nagtayo ng sarili niyang negosyo. Isa siya sa pinakamagandang halimbawa ng self-made billionaire sa Pilipinas. Number 8. Harley C. Net worth $1.7 billion. Kasama sa listahan si Harley C., isa sa mga anak ng yumaong mall magnate na si Henry C. Sr. Isa siya sa mga pangunahing namamahala sa iba't ibang negosyo ng SM Group, kabilang ang retail, malls, banking, property development at investments. Ang SM ay hindi lang simpleng mall. Mayroon din itong bangko, condominium projects, supermarkets, department stores, cinemas, hotels at marami pang iba. Dahil dito, patuloy pa ring lumalago ang kanilang pamilya kahit ilang dekada na ang lumipas mula nang maitayo ang unang SM store. Number 7. Herbert C. Net worth $1.8 billion. Isa ring miyembro ng pamilyang C si Herbert C., ang ikalawang bunsong anak ng yumaong retail magnate na si Henry C. Sr. Mahalaga ang kanyang papel sa pagpapatakbo ng SM Investments Corporation kung saan nagsisilbi siyang advisor. Aktibo rin siyang kasangkot sa pagpapalawak ng supermarket at grocery operations ng grupo, kabilang ang SM Supermarket, Save More, Hypermarket at Walter Mart na nagsisilbing pangunahing retail network ng SM sa buong bansa. Nakikinabang din siya sa malawak na negosyo ng SM Group sa real estate sa pamamagitan ng SM Prime Holdings, banking sa pamamagitan ng BDO Unibank at China Bank, hotels, convention centers at iba pang strategic investments. Number 6. Hans C. Net worth $1.8 billion. Nasa ika-6 na pwesto si Hans C. Kilala siya bilang isa sa mga pangunahing leader ng SM Prime Holdings, ang real estate arm ng SM Group at isa sa pinakamalalaking property developers sa Southeast Asia.
Malaki ang naging papel niya sa mabilis na pagpapalawak ng SM Prime, na ngayon ay may 12-12 ng shopping malls hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa China. Sa ilalim ng SM Prime, patuloy ring lumalawak ang kanilang portfolio ng residential condominiums, office towers, hotels, convention centers, at malalaking mixed-use developments na nagsisilbing sentro ng negosyo at pamumuhay sa iba't ibang lungsod. Dahil sa patuloy na urbanisasyon at pagtaas ng demand sa real estate, nananatiling isa ang SM Prime sa pinakamalalaking pinagkukunan ng kita ng pamilya C. Number 5. Henry C. Jr. Net worth, $2.5 billion. Sa ikalimang pwesto ay si Henry C. Jr. Matagal siyang naging bahagi ng pagpapalawak ng SM Investments, gayunpaman, nananatili ang malaking bahagi ng kanyang yaman sa pamamagitan ng family holdings at investments. Ang kanilang negosyo ay patuloy na kumikita mula sa retail, banking, property development, logistics at iba't ibang investment companies. Ang SM Group ay nananatiling isa sa pinakamalalaking conglomerate sa buong Pilipinas. Number 4. Manuel Villar. Net worth, $3.1 billion. Dating pinakamayamang Pilipino, ngayon ay nasa ika-4 na pwesto si Manuel Villar. Nakilala siya bilang founder ng Vistaland, ang pinakamalaking home builder sa bansa. Bukod dito, hawak din niya ang All Home, All Day Supermarket, Coffee Project, Camella Homes, at iba pang retail and real estate businesses. Nagsimula siya bilang negosyante sa seafood trading bago tuluyang pumasok sa real estate. Sa loob ng ilang dekada, nakapagpatayo siya ng libu-libong housing projects sa buong Pilipinas. Number 3. Lucio Tan. Net worth, $3.5 billion. Sa ikatlong pwesto ay si Lucio Tan, isa sa pinakamatagal ng kabilang sa listahan ng pinakamayayamang Pilipino. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang business tycoon sa bansa na may malawak na interes sa iba't ibang industriya. Kontrolado niya ang LT Group na may mga negosyo sa tobacco, banking, liquor, property at aviation. Kabilang dito ang Philippine Airlines, Asia Brewery, PMFTC, sa pamamagitan ng LT Group's tobacco interests at malaking bahagi sa Philippine National Bank. Ang nakakamangha kay Lucio Tan ay ang kanyang pinagdaanan buhay bago marating ang tagumpay. Bilang anak ng mga Chinese immigrants, lumaki siya sa simpleng pamumuhay at naging working student habang nag-aaral sa kolehiyo. Sa loob ng ilang dekada, unti-unti niyang pinalawak ang kanyang mga negosyo. Ang lawak ng kanyang diversified businesses ang dahilan kung bakit nananatili siyang kabilang sa pinakamayayaman sa bansa. Number 2. Ramon Ang. Net worth, $3.6 billion. Halos dikit lamang sa ikatlong pwesto si Ramon Ang. Kilala siya bilang chairman at CEO ng San Miguel Corporation, isa sa pinakamalalaking conglomerate sa Pilipinas. Hindi lang beer at pagkain ang negosyo ng San Miguel. Kasama rin dito ang fuel sa pamamagitan ng Petron, power generation, infrastructure projects, tollways, airports, packaging at construction. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalong lumawak ang San Miguel sa malalaking infrastructure projects, dahilan upang patuloy na tumaas ang halaga ng kumpanya. Number 1. Enrique Razon Jr. Net worth, $16.5 billion. At ang pinakamayamang Pilipino ngayong 2026 ay si Enrique Razon Jr. Malayo ang agwat niya sa lahat ng nasa listahan. Ang pangunahing pinagmumulan ng kanyang yaman ay ang International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI, isa sa pinakamalalaking port operator sa buong mundo. May operasyon ang ICTSI sa mahigit 20 bansa sa iba't ibang kontinente. Bukod dito, malaki rin ang kanyang negosyo sa Bloomberry Resorts, ang kumpanyang nagmamay-ari ng Soler Resort, isa sa pinakamalalaking integrated casino at entertainment complexes sa Pilipinas. May investments din siya sa renewable energy, water utilities at infrastructure. Dahil sa patuloy na paglago ng international shipping at logistics, lalo pang tumaas ang halaga ng kanyang negosyo, kaya siya ang nangunguna bilang pinakamayamang Pilipino.
makikita na karamihan sa kanila ay hindi yumaman sa iisang negosyo lamang. Sa halip, pinalawak nila ang kanilang mga kumpanya sa iba't ibang industriya tulad ng real estate, retail, banking, logistics, pagkain, infrastructure at entertainment. Kung may pagkakataon kang magtayo ng negosyo, sa tingin mo, anong industriya ang may pinakamalaking potensyal sa susunod na 10 taon? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out!